Ang video na ito ay si Pangulong Trump sa gipito. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang partisipasyon sa UFC ng alauna ng madaling araw, sumakay siya sa Air Force One ng alas 3 ng madaling araw at may sunod-sunod na papupulong sa ibang bansa. At marami pang darating. Tinapos si Trump ang digmaan sa Iran at kaagad pagkatapos sa papupulong na ito, kinumpirma ni Pangulong Trump na hindi makakatanggap ng kahit isang sentimo ang Iran. Walang pagluwag sa mga parusa kahit pumirma ng kasunduan ng Iran, kailan ito magkakabisa. Hindi pa ito kasama. Usapin ito ng kanilang pag-uugali. Kapag ginawa nila ang nararapat, doon pa lang ito ipapatupad, Ginoong Macron. Anong pangako ang ibinibigay mo sa ngalan ng Pransya? Nung Lunes, Hunyo 15, 2026 humarap ang Pangulo ng Amerika sa malalaking kapangyarihan na may mabigat na mensahe. Nilagdaan ng Iran ng kasunduan pero hindi sila makakatanggap ng pera para sa mga hungkag na pangako, walang otomatikong pagluwag sa mga parusa at walang perang ilalabas kahit pumirma lang. Hindi nila ilalabas ang pag-atras bilang tagumpay. Kinumpirma ni Trump na anumang posibleng pagluwag sa mga parusa ay nakadepende sa asal ng rehimen ng Iran, sa mga gagawin ng Tehran mula ngayon at sa totoong pagtupad sa mga hinihinghing inilatag sa kanila. Layunin ng kasunduan na tapusin ang mahigit 100 araw ng digmaan, buksan muli ang kipot ng Hormuz, ibalik ang daloy ng langis at bawasan ang banta sa Israel at rehiyon. Pagkatapos, tumawag si Trump para subukang iusad din ang proseso ng digmaan sa Ukraine na nagpapakitang dumating siya sa gipito na hindi bumabagal. Habang sinusubukan ng ilang bahagi ng media na itulak ang kwento na siya ay umatras, pinabulaanan ng opisyal na pahayag ang bersyong yon. Una, Iran muna ang susunod bago pag-usapan ang benepisyo na siyang pinaninindigan ni Trump sa kasunduang ito. Bakit nakipag-usap ang Iran nang wala pang natatanggap na pera? Paano magiging patibong para sa rehimen ng pagpirma? Ikukwento ko lahat yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Kinumpirma ni Trump na ang kasunduan sa Iran ay napirmahan na sa paunang anyo at ang formal na pagpirma ay magaganap sa Biyernes, Hunyo 19, 2026. Sa Switzerland, ang pinakamahalagang bahagi ng pahayag ay hindi lang ang pagkakaroon ng kasunduan kundi ang paghihigpit sa pera. Ayon sa Pangulo, ang pagluwag ng parusa ay depende sa kanilang asal. Ibig sabihin, hindi sapat na mapapicture lang ang rehimeng Iranian, makipagkamay at pumirma ng kasunduan. Pagkatapos, patuloy pa rin ang pagbabanta, nuclear enrichment at pagpilit sa internasyonal na kalakalan. Gusto ng White House na gumawa ang Iran na mapapatunay ang hakbang at kung wala yon, walang gantimpala. Binigyan din ni J.D. Vance na walang pondong ililipat sa Iran kapalit ng pagpirma. Sabi niya hindi napapalaya ng ari-arian o nabibigay ng agarang pera ang memorandum. Pumasok ang Iran sa negosasyong ito dahil sa presyon mula sa iba. Numampas na sa 100 araw ang labanan at naging sentro ng krisis ang kipot ng Hormuz. Naging alerto ang pandigdigang merkado ng enerhiya at gumalaw ang reyon dahil sa banta ng mas malaking pagsabog. Ang seremonya sa Switzerland ay nagbibigay ng opisyal na balangkas sa kasunduan, ngunit kailangan pang idetalye ang teksto. Sinabi ni Trump na dapat ilabas ang impormasyon matapos pirmahan. Sabi rin ni Vance, inaasahan ng White House na ilalantad ang memorandum na yung linggo. Hanggang sa panahong yon, malinaw na ang politikal na balangkas. Tinatanggap ng Washington na makipagnegosasyon, ngunit hindi pumapayag na magbayad ng pauna. Ang pagpirma ay umpisa ng proseso, hindi ito blankong check. Binababago rin ito ang pananaw sa kasunduan dahil pinipigilan ng Iran na gawing mabilis na gantimpalang pinansyal ang diplomatikong hakbang. Mahalagang bahagi ang muling pabubukas ng kipot ng Hormuz. Sinabi ni Trump na bahagyang bukas na ang daanan at inaasahang ganap na mabubuksan ito sa Biyernes. Sinabi ni Vance na ang inaasahan ng Estados Unidos ay muling magbabalik ang paglalayag ng walang sinisingil na bayad sa pangmatagalan. Mahalaga ang detalyeng ito dahil matagal nang sinubukan ng Iran na gamitin ang kanilang geographical na posisyon bilang instrumento ng pananakot laban sa mundo. Ipinapakita rin ng White House ang kasunduang ito bilang tagumpay sa seguridad ng Israel at rehiyon. Ayon kay Vance, naging tensyonado ang mga huling sandali bago ang pagkakaunawaan dahil may takot na maaari maglunsad ang Iran ng mga bagong pag-atake laban sa Israel. Tiniyak umano ng mga opisyal ng Iran sa mga negosyador na hindi sila aatake at igagalang nila ang kasunduan. Ipinapakita dito kung paano hindi maayos nagsimula ang negosasyon.
Tumaya ang gobyerno ni Trump na papayag lang ang Tehran sa limitasyon kung alam nitong mas malaki ang gastos ng paglaban kaysa negosasyon. Minubuksan din ang kasunduan ng bagong pag-uusap ukol sa nuclear program ng Iran na siyang pinakasensitibong bahagi. Kung walang access at inspeksyon, walang saysay ang pangako ng Iran. Ang pagkakaiba ngayon ay sinasabi ni Trump sa publiko na ang benepisyo ay makikita lang pagkatapos ng tamang asal sa gpito. Sa Pransya, ginamit ni Trump ang kasunduang ito bilang pangunahing baraha sa politika. Hindi lang siya pumunta para makinig sa mga dayuhang lider. Muling binanggit ni Trump ang pagsisimula ng proseso para tapusin ang sigalot ng Russia at Ukraine gamit ang Iran deal bilang halimbawa ng kanyang paraan. Matinding presyon, direktang negosasyon at pagsubok na makamit ang resulta. Sumunod agad sa nakasanayang script ang media at mga kalabang politikal kahit hindi pa nailalabas ang buong teksto. Sinubukan nilang ibenta ang ideya na si Trump ay nagbigay luwag sa Iran, nagbigay ng konsesyon sa mga parusa at nagbigay ng pera sa rehimen. Pinabulaanan ni Vance at Trump ang interpretasyong ito. Ang meron palang hanggang ngayon ay isang kondisyong memorandum. Walang otomatikong pagpapalaya ng pondo, walang agarang pagalis ng mga parusa dahil lang sa paglagda, at walang gantimpala. Walang natapos na yugto kaya may problema ngayon ang pamahalang Iranian sa loob ng bansa. Sa labas, pwede nilang ipakita ang kasunduan bilang diplomatikong tagumpay. Para sa radikal na paksyon, kailangan nilang ipaliwanag kung bakit pumayag silang buksan muli ang Hormuz, pigilan ang mga atake, at makipagnegosasyon sa kondisyon ng Amerika. Ang rehimen ay naiipit sa pagitan ng pangangailangang mapagaan ng krisis sa ekonomiya at ng takot na magmukhang mahina sa harap ng sarili nilang mga taga-suporta. Ito ang dahilan kung bakit magiging mahalaga ang formal na pagpirma sa Switzerland. Ginagawa nitong pampublikong pangako ang usapan at pinapahirapan ang tahimik na pag-atras. Di naman pagpapakita ng lakas si Trump ang sandaling ito matapos ang masinsinang schedule sa Washington, kabilang ang UFC event sa White House. Sumakay siya papuntang Pransya at dumating sa gipito na may ilang mga nakatagdang pagpupulong. Ipinapakita niya ang isang kahangahangang enerhiya, pamumuno at determinasyon na hindi hayaang mawala sa kamay ang krisis. Ako si Musong Office Global at layunin kong panatiling kang na-inform araw-araw gamit ang katotohanan. Ang mga balita ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento sa dulo para mas aktibo ka sa komunidad. Milson Alves.